Attorney Dex kung ano yung mga dos and don'ts. Halimbawa sa mga abogado, sa publiko, and sa media nag-cover kanaro kanimang proceedings kasi kung mahiling tayo dyan sa mainland, duman sa Metro Manila, ano sa mga proceedings ba ganin na court, pigar-report kan mga taga-media. Aramong tama daw din sa tuya. Ano? Sa pahigi ni Attorney Dex, Marinaldo Graray, Attorney Dex. Okay, ganito yan. Yung gwa kami ng biapod na sa rules of ethics, code of responsibility ng lawyer, a lawyer cannot in any forum or social media cannot discuss the merits of the case ng kaso na nasa korte na. Okay. Or under process or nasa proceedings na ng korte. Ang apod kaan sub judice. Sub judice. Sub judice. Pag sinabing sub nasa korte na or kung i-define mo sub under the court or under judgment na ning korte. Judice means nasa judge na. Judge. Kaya sub judice. So, kung subjudice na ang sa iyong case, ang lawyer na siya, halimbawa, siya ang lawyer duman sa declaratory relief, dahil siya pwedeng mag-discuss kang merits ng case sa publiko, sa social media. Ang purpose, dahil siya pwedeng magtaon ng prejudgment. Nanangaya ako dyan sa kasong anta. Saya man so ebidensya. Tapos so lawyer man duman sa ibong or any party to duman sa ibong, dahil man siya pwedeng mag-discuss kang merits ng case. So kung ano nga ang nangyari sa cross-examination mo, kang cross-examine mo nga si attorney ay si Mr. Kibuloy, ano nga simbag. Dahil mo pwedeng i-discuss sa media. So you are under subjudice. So pwede mo sanang i-discuss yung proceedings or bakoon na ma-judge ka o mataw kanin opinion duman sa possible proceedings na maka-preempt duman sa possible judgment. May prejudgment ka. Buda na mai-influence mo ang public opinion. Buda, pwede mong i-condition ang mind ng tao na gana nga kami hindi, absuelto nga kami hindi, guilty nga si ganito. So yan. So basically, ang prohibited yung lawyer or any party na respondent, complainant in the case. So you cannot, yan ang subjudice. But siyempre, guning exception to a rule, sa mga rules. Pwede bang i-discuss yan sa social media kang mga public, kang publiko? Ang sabi ng rules, pwede. Kasi basta for public interest. Igubaga kita ng mga apod na freedom of speech. Yeah. And freedom of expression. Di ba? That is protected by the Constitution. Kung private person ka, pwede man. Pero siyempre, tana ka sa social media, pwede kang parusahan ng korte. Ikaw ba ganing sarong congressman na doon sa impeachment kang na-deny o dineclare na unconstitutional yung impeachment kay Sara Duterte, kay Vice. Sabi niya, bayad yung Supreme Court ni Duterte. Kaya nga, pig-dismiss o petition. So, igong nag-file ng petition sa inya for contempt of court. Indirect contempt of court. Kasi pig-uyagan mo nga ang korte. Pamukha mo nga sa publiko na bayad ang mga justices.
Yan, bawal So, yun. yung Tapos, indirect, kung sarong person ng gataram outside the court. yes, pwede. Ang taapod kan indirect contempt. Ano ba yung contempt? Contempt, baging paparusahan ka Mhm. ning korte na piguyagan mo ang korte na daing basihan. Na respondent, ay, ano sinda duman? Petitioners. Mhm. Ang simbagman kaso, congressman, freedom nga of expression, buda, biga weaponize mo. Biga weaponize. Ano ba yung weaponize? Biga poison. Ang isip. Biya, gamit mo nga. Weapon, biya gibubong armas. Mhm. Yung contempt na proseso against the duman sa nagtayam. Mhm. So baging biya gamit mo nga. So dahil nga pa yan nga kami ng freedom of expression. Excuse. Mhm. So yun. So basically ano yan sa mga lawyers na party doon or basta dahil ka mag-discuss ng prejudgment of the case, dahil mo ma-influence yung outcome ng ng case, tapos dahil ka i-picture sa korte na masama yung korte. Mhm. Yun. So yung public pwede man mag-discuss pero siyempre di ka man makatayam na mayang ngayon si gano'n. Kasi nasa korte na, siguro pwedeng restrained ang comment kasi nandun na sa court na sub judice na. So nasa korte na. Yan ang ibig sabihin. So, in case na biga cite in contempt, ibig sabihin may proseso rin. May proseso rin, due process. Due process. Haputan na, congressman, tinaya mo ngayang bayad ang Supreme Court. Pa-explainin ko na kaning Supreme Court. Mag-explain ka kung igwang basihan ang sa imong statements na nakauyag ka ngayon sa korte. Nauuyag ang judicial process. So, mapariwanag man siya. Kung nagayon ang pariwanag niya, pwede siyang parusahan through fine. Mga more or less, mo nga ang korte, ang proseso. Mga more or less, magbayad ka ng fine na 500,000 sa korte. mga more or less pirang bayad kayo or penalty in case may mga arogam. Dahil maning specific rate ng depende na sa court. Depende sa magnitude kang tinaram or depende sa tinara. maging decision kang huwes. Yes. Alright. So, yun ang process. May due process due process din. Kaya mahirap salita on the merits ng case na guilty ngayon, daungan, palpak ngayang petition or whatsoever. Pero biga balance in court ang freedom of expression. Pwede ka man kung nahiling sa Facebook, na sa balita dang na-dismiss, nag-chat-chat. Ano na, go! Alright, dumakita tabi, Attorney